Hi guys, so gagawa tayo ulit ng A4 box type na Centraboard. Share ko lang dito yung mga tips at mga dapat gawin. Tulad nito, ito yung sa sidings. Kinat natin ito gamit yung magic materials ko. Yan yung naka-white. Tapos pinaslant lang natin para sa sidings para hindi siya pangit tignan. Makikita nyo yung output nito kung bakit ko ginawa to. So ito pala yung A4 na flat type na laminate ko na to at na lagay ko na sa Centraboard. Tapos yun lang yung ginawa ko pang estimate kung saan lang dapat yung ikakat ko ulit. So nakaslant ulit yung pagkat ko nito. At ito yung sa kabila. Kinat ko ulit. At yan yung gagawin nyo lang sa apat na sidings. Tapos i-glue nyo na lang yan. Ito pala yung glue na gamit ko. Sino. Tapos nilagyan ko lang ng syringe. Bigay na lang ako tip sa inyo mamaya pagkatapos ng video kung okay ba siya gamitin at kung bakit ako nagpalit ng glue. Kasi yung una kong glue nito is yung frog, oily frog. Tapos yung ginagamit ko lang na doon yung parang plastic. Tapos kinat ko lang pag natuyo na yung glue kasi ayaw na lumabas ng glue So ito pinakamadali kong sa tagal ko na nagsisintraboard, ito talaga yung pinaka the best sa akin. Bigyan na lang ko kayo ng tips mamaya kung anong gagawin pag natuyo yung nasa last part ng syringe para yung glue na hindi lalabas, mapalabas nyo ulit. At paano tatanggalin yung natuyo na glue. So tatapusin muna natin to. At sa mga nagtatanong kung bakit may extra Centraboard dun sa last part pag nagka-cut ako para ano yung tawag dito, yung pantay yung pagkakat ko, hindi nabingi yung sidings yung sa slant. So ito malapit na tayong matapos. Pagpasensyaan nyo na yung Tagalog ko kasi nasa Visayas kasi kami, Negros Island. Bisaya talaga yung dialect namin dito. So I'm trying hard to use Tagalog language para maintindihan ng iba. At yun, wag na lang kayo maging judgmental. At least na nakatulong ako sa mga gustong mag-try ng box type at yung mga gustong magnegosyo ng Centraboard. So ito guys, nagtry na ako ng yung ganito na style ng Centraboard, yung mga hindi na lang nilalagyan ng double-sided na nano tape at ihahang na lang nila sa wall. Maglagay na lang sila ng yung lansang, anong tawag dun sa Tagalog, yung pako sa wall, tapos ihahang na lang nila. So dito pang add na lang ito na para matibay yung Centraboard, no? At kadalasan ito yung ginagawa ng mga nagbabox type, nagto 2D sa Centraboard. So ayun, kung andito ka pa rin nanonood, parang gusto mo atang mag Centraboard, goods talaga to, tutorial na to sa mga gustong mag Centraboard. At sa mga followers ko dyan guys, ito naman yung
para sa lagayan ng pako. So ito na lang ginagawa ko. Goods naman yung tibay niya, hindi na kailangan ng maraming chichiburiche. So ito para sure, ayun, una kong para sure ako, niro-roller ko. Ayun, dito sa 4 kasi 8 inch yung size niya. And ilalagyan ko na ng glue dito sa middle part. Okay guys, tapos na yung A3 natin, ay A4 box type. So ayun, ang ganda tignan, malinis trabaho. So ito naman yung tips ko sa glue, kung paano siya aayusin pag natuyo na yung glue. Ayun, sinusunog ko lang dito sa last part para lumabas yung hangin. Ibig sabihin pag pinindot ko yan, lumabas yung hangin, goods na yan. Okay, thank you. Bye bye. See you next video.